employer. Kaya yun. So, naghanap ulit ako. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog! Hello everyone! For today's video guys, share ko lang sa inyo kung bakit housekeeping ang trabaho ko dito sa Canada at hindi caregiver. Ganito yung guys, explain ko sa inyo para meron din kayong idea kung kayo po ay nagpaplano din mag-apply papuntang Canada or kung kayo ay certified caregiver or may mga experience kayo sa elderly at sa child. Ganito yung nangyari. Mula no, actually kaya ako pumunta ng Hong Kong dahil nga po mag-apply ako papuntang Canada as a caregiver. So dahil guys, maraming backlog, maraming mga nag-apply na mga caregiver mula nung 2019 na inopen tong new pathway para sa mga caregiver ay marami pa rin po ang hindi na-approve. So marami pa po silang naghihintay ng kanilang approval. Yung iba nga kay mula nung 2019 hanggang ngayon ay hindi pa rin po gumagalaw yung application nila. Ready po, may educational credential assessment ako, kumuha ko ng ECA at kumuha din po ako ng IELTS. So yung ECA ko ay kinuha ko yon sa Hong Kong nung siguro mga naka 4 months na ako sa Hong Kong, nag-process na ako ng ECA ko. Kasi nga, kinukumpleto ko yung 1 year experience ko para sa caregiver kasi nag-aalaga ko ng matanda sa Hong Kong. Ngayon guys, dahil nga sa mga nabasa ko, sa mga group na marami pa rin backlog at marami pa rin hindi na-approve, sabi ko, maghanap ako ng ibang option. So ngayon guys, dahil sa naghahanap ako ng yung mabilis na akong makakaalis papuntang Canada, kinonsider ko rin guys yung Quebec. Okay, meron po ako in-applyan sa Hong Kong agency na nagpapaalis sila papuntang ng Quebec at ang application nila ay, ang processing nila ay abot ng 55,000 Hong Kong dollars or equivalent is more than 400,000 pesos. So nung nag-inquire ako sa kanila guys, sabi, ay bibigyan agad ako nila ng employer without interview. So, bibigyan ka lang talaga. So, hindi mo alam, hindi mo kilala kung sino yung amo, dadatnan mo sa Quebec. Kasi nga, bibigyan ka lang nila bayad, pirma, tapos may amo ka na. Ganun po yun. Ganun po yung in-inquirean ko na agency sa Quebec. Ako ng Quebec dyan sa Hong Kong. So, naghintay ako guys. Nag-follow up din ako. Nag-wait ako ng email. Nag-wait ako ng tawag kung meron ng ready employer para sa akin. Para kung meron ng employer na ready sa akin, ay magbabayad na po ako ng processing fee. Kaso wala. So naghintay talaga ako guys. And then dahil naiinip ako, sayang yung time. Dahil sa mga group na sinalihan ko, ay nakakuha ko ng idea. Meron po akong puntahan na isang agency dyan sa North Point. Nakapagpapaalis po sila ng mga housekeeping. Kasi itong guys, yung housekeeping na to ay it takes 6 to 9 months lang, makakaalis ka na. So talagang ginrab ko talaga to guys. Nag-inquire ako dun sa agency sa North Point, yung process. Sabi nga ay 6 to 9 months makakaalis na ako. Ano na guys, ganito na nangyari. Nag-apply ako, nag-inquire na ako dun sa agency na yon dun sa North Point. And then, after 1 week, sabi, balik ako para mag-line up ako para po sa mga interview ng mga employer by Sunday. So, every Sunday po, mayroon interview dun sa agency na yon. So, bumalik ako guys, Sunday. Actually guys, hindi pa ako nagbigay ng down payment kasi bago ka maka-interview ng mga employer o bago ka interviewin ng mga employer, ay mag-down ka muna. So, ang ginawa ko guys, hindi pa ako nakapag-down, pero pa-interview na ako. Sabi ng mga kasabay ko, sige na, pa-interview ka ng pa-interview. Kahit try mo kung sino yung kahit sa child, kahit sa elderly. Basta kung sino yung available, magpa-interview ka lang, wala namang bayad eh. So, unlimited lang talaga guys, unlimited. Hanggat hindi ka pa na-hired, wala pang nakakapili sa'yo, wala pang gusto sa'yo na amo, ay tuloy-tuloy lang, wala kang babayaran. Basta magbabayad ka na ng 8,000 Hong Kong dollars, unlimited na yon hanggang ma-hired ka, hanggang makuha ka ng employer, yun na yun. Hanggat hindi ka nakakakuha ng employer at hindi ka napipili, ay pwede kang pa-interview every Sunday. So yun na nga guys, nakapagpa-interview na ako. First interview ko, na-interview ako ata ng mga 3 o 4 na employer pero puro sila child. Lang ako guys, nag-try lang na ako. And then yung pang second interview ko, the next Sunday, may nag-interview na po sa akin na mag-asawa, na may anak po sila ng 3. Tapos guys, alam nyo ba na meron din pa na nag-interview sa akin na isang employer na Indian. Bali, 2 employer lang na nakapagpa-interview ako nung Sunday na yon. And then, alam nyo guys na malaramdaman mo talaga na kung ikaw na ang choice ng isang amo. Pati sila ay mararamdaman din nila na kung yun na yung tamang ma-hire nila na tao. So, yun na nga. Tapos na guys. So, the next day,
sabi nung agent sa akin ay na-hired na po ako ng isang amo ko. Yeah! Yun na guys, nag-start na yung aking application na ano na po ako, napili na po ako ng amo ko. And then sabi nung amo sa akin nung na-hired niya ako. So bali guys, June 19, 2022, na-hired na po ako ng amo ko. And then sabi ng amo ko by February 2023 ay makakaalis na po ako sa Hong Kong. So mabilis lang guys yung process ko. Through LMIA po ako. After siguro before 2 months na approve na yung LMIA ng amo ko, kaya na-forward na agad sa akin yung LMIA ko, and then nakapagbayad na ako ng second payment. Kasi nga okay na yung LMIA ko. Ganito yung guys, explain ko. Kapag mag-apply ka dito sa agency na to, ay kailangan mo mag-down payment ng 8,000, and then sa second payment, kapag na-hired ka na ng amo dito sa Canada, ay magbabayad ka na ng second payment, kalahati nung sa processing fee. And then kapag dumating na yung LMIA at na-approve na po, ay babayaran nyo na po lahat ng processing fee. Ayun na po, para po ma-process na nila yung documents nyo. Ngayon guys, kung mabilis po na process yung papel ko, siguro by January, February talaga nakaalis na ako. So medyo na-delay po yung processing ng documents ko. Month of March, nakapag-biometrics na ako, and then by month of April ay na-approve na yung visa ko. So yun nga guys, nung na-approve na ako ng visa ko, by month of April ay nakapag-flight na po ako ng June 2023. So bago ako guys pumunta ng Canada, ay umuwi muna ako sa Pilipinas. Nagbakasyon ako ng 1 buwan. So mabait naman yung amo ko sa Hong Kong at binigyan po ako ng 1 buwan na bakasyon kahit na hindi pa po ako eligible or hindi pa ako karapat-dapat na mabigyan ako ng 1 buwang bakasyon. Pero kinonsider na amo ko na bigyan ako ng 1 buwang bakasyon. Yun yung naging flow ng aking application kung bakit naging housekeeping ako dito sa Canada at hindi po caregiver. Kasi nga through LMIA, as a housekeeping ay mabilis po ang process ng application. So makakarating ka agad ng Canada. Hindi na natin kailangan maghintay ng 2 to 3 years o 2 to 4 years para po makarating dito sa Canada. So advantage po ng pagiging housekeeping dito sa Canada ay mabilis po makarating sa Canada. Advantage naman ng kung ma-applyan po ng caregiver ay may pre-approval na ng permanent residency. So, after 2 years, ay pwede ka na pong mag-apply ng PR kapag caregiver ka po sa Canada. Okay? So, yun lang guys. Na-share ko sa inyo yung naging application ko, kung bakit hindi caregiver ang in-applyan ko dito sa Canada at hindi caregiver po yung trabaho ko. So, naging housekeeper po ako dito sa Canada at super blessed naman po ako at mabilis po ako nakarating sa Canada na hindi po ako inabot ng taon para makarating po dito sa Canada at matupad yung pangarap ko makarating ng Canada. So yung guys, sana na-inspire kayo sa kwento ko. Kung kayo po ay nagbabalak din pumunta ng Canada, kung gusto nyo po mabilis makarating po ng Canada, ay try nyo po mag-housekeeping. Kasi po, basta through LMIA, mabilis po kayo makarating ng Canada. So may chance naman tayo makapag-apply ng permanent residence dito sa Canada kung mag-switch na po tayo ng job title or magiging nanny na tayo at caregiver. So, kailangan lang natin tapusin yung contract natin as a housekeeping for 1 year. Tapos, pwede na tayo mag-switch ng job as a nanny or as a caregiver after matapos ang contract natin. And then, yun na. Magbibilang na tayo ng experience para po after 1 year ng experience as a caregiver ay makakapag-apply na rin po ng PR. Okay? So, yun na guys. Sana na may napulot kayo dito sa video ko at ma-inspire din po kayo sa mga nangangarap po na makarating ng Canada. So, yun lang guys. Thank you for watching. So, guys, please, kung nagustuhan nyo po o na-inspire po kayo sa video ko na to, please subscribe naman po and do like and share na rin po. Kung nakakatulong po sa inyo yung mga video ko, please pakiclick naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago ko video. Sige lang guys. Thank you for watching. Bye. God bless us all. So, cute din. Grabe guys, ngayon ako nakakita na maraming mga vintage na sakyan. Oh. Mga vintage na pala dito sa Richmond. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly.
up my appetite. Don't leave me here